Hello mga bes, sagutin po natin yung tanong niya. Ma'am Ivy, pagdating po dyan, mag-aaral pa po ba ulit ng 1 month tapos magbibigay din po ba ng allowance from employer? Thank you po. Okay, sasagutin natin. Pagdating po ninyo dito sa Japan, iba-iba po ang sistema ng bawat company, no? Pero most likely, pagdating nyo dito, magti-training pa po kayo ng 2 weeks. Yung 2 weeks po na yon, nandun na rin yung benkyo or yung aral. Yung aral nun po is nasa ilang araw lang. Actually, hindi talaga siya aral. Kasi explain sa inyo kung anong meron sa Japan, ano yung mga responsibility sa Japan. Lahat i-orient kayo about work nyo dito sa Japan sa 2 weeks na yon. Tapos, i-evaluate din kayo, may evaluation. Dapat maipasa nyo rin yun para ma-deploy talaga kayo sa customer, yung 2 weeks na yon. Sa allowance naman po, ay wala pong binibigay na allowance. Pero, pagkadating dito, papautangin po kayo ng company, in my company and in my case, 10 lapad or 100,000 yen. Yen po ito, kayo na mag-convert ang ipapahiram sa inyo at hindi nyo po yun dapat ipadala. Hindi nyo yun pwede igastos dahil pamasahe nyo po yun. Dahil almost 2 months po kayo walang sahod. Kaya yun yung purpose ng 10 lapad. At babayaran nyo po yun, 1 lapad kada sahod hanggang ma-paid nyo po yung 10 lapad na yun. At yung sinasabi ko kanina na 2 weeks na training dito ay bayad na po yun. Kahit nakaupo lang kayo dun sa office, nagdi-discuss yung taga-office, bayad na po yun. Pero kung marami naman kayong pera at di nyo na kailangan yung 10 lapad, pwede naman na hindi po kayo humiram. Or kung magkano lang yung kailangan nyo. Pero promise, yung 10 lapad na yun, talagang masasabi mo na kailangan mo siyang higpitan kasi mahal yung pagkain sa Japan, mahal ang pamasahe sa Japan kasi tayo magluluwal ng pamasahe. Binabalik nila pag sahod. Ngayon, bakit naging almost 2 months yung bago makasahod? Kasi may cut-off po kasi dito sa Japan. Ang cut-off po dito ay every katapusan ng buwan. Syempre, bago pa po kayo, ang madalas na deployment po niyan ay first week ng buwan. So, ganito yan. Pumasok na kayo, for example, ng May 5. Example lang, no? Tapos, hanggang katapusan na po yun. 30, example. Tapos, doon pa magka-cut off. Kaya wala kayong sasahurin. Tapos, sa June 25 kasi yung sahod namin. June 25, doon nyo pa sasahurin yung May ninyo na pinasukan ninyo. Nagets na po ba? Kaya po naging ganun. Pero dito sa Tokyo, meron naman ditong ayuda na pagkain, which is, lahat tayo pwedeng kumuha ng ayuda na yon. Pero dito sa Tokyo, hindi ko kasi alam sa Osaka and Nagoya. Pero sa Tokyo po, meron ditong pinapamigay na ayuda na pagkain. Isa yung organization, na vlog ko na to, puntahan nyo ang aking YouTube channel kung paano magkumuha ng ayuda dito sa Japan na pagkain. Food support yon. Ayun, so, yun, bisitahin nyo lang din, Poison Ivy Jane. So, kung meron pa kayong mga katanungan, please comment down below. Matane.